Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Humiga ng komportable at ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Si Boy Antukin. Mainit ang hapon sa maliit na barangay. Ang mga kalsada, kung hindi gawa sa lupa, ay napupuno naman ng mga basag-basag na semento. At sa gilid ay may mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa kabila nito, nanatiling maaliwalas at masaya pa rin ang munting barangay. Ang iba'y may mga paso ng gumamela. Ang iba naman may sampayan na puno ng makukulay na mga damit na sumasayaw sa hangin. Maririnig ang ingay ng tricycle na dumadaan. Huni ng ibon sa puno ng mangga. At tawanan ng mga batang nag-aabulan at naglalaro ng luksong baka. Sa dulo ng barangay, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, naroon ang batang si Tonton, o mas kilala sa tawag na Boy Antukin. Payat lamang siya, may magulong buhok, at mga mata na tila laging kalahati lamang ang bukas. Pansin na pansin ang bigat na dulot ng antok. Umupo siya sa ilalim ng puno at sumandal sa matibay nitong katawan. Imbis na makipaglaro kasama ng ibang bata, ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata habang mahigpit na yakap ang kanyang lumang backpack. Mabilis na lumalim ang kanyang tulog habang nakikinig siya sa mga huni ng paligid. May halong pawis sa talikabok ang kanyang muka, ngunit sa kabila ng lahat, may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Parang kahit sa gitna ng sobrang antok, natutuwa pa rin siyang marinig ang masasayang ingay ng barangay. Sa may kanto ng kalsada, sumilip ang kapitbahay nilang si Aling Bebang. May hawak na tabo ng tubig. Nakita niya si Tonton na halos matumba na sa antok. "Ay naku Tonton, wala ka bang balak gisingin ang sarili mo? Mamaya magigising ka na lang, tapos gabi na," sigaw niya. Pero si Tonton, hindi man lang nagmulat ng mata. Ang tanging sagot niya ay isang mahinang ungol na parang, "Ha? Opo." Bago muling isinubsob ang mukha sa kanyang braso. Sa gilid naman ng kalye, mga batang naglalaro ng holen ang napatingin kay Tonton. "Ayan na naman si Boy Antukin, tulog na naman. Baka next year na yan ulit gumising," sigaw ng isa, sabay halakhak ng grupo. Tumawa sila ng malakas. Pero si Tonton hindi natinag. Kahit asarin siya, kahit tawanan siya, tila wala siyang pakialam. Ang totoo, sa kanyang isip, naglalaro siya sa sariling imahinasyon habang nakapikit. Para siyang nakasakay sa ulap, lumilipad, palayo sa lahat ng ingay. Sa kabila ng mga puna at biro ng paligid, may kakaibang kapayapaan sa mukha ni Tonton. Habang nakaupo siya roon, nakapikit at bahagyang nakanganga, parang wala siyang alalahanin. Para bang ang buong mundo, kahit gaano kaingay, ay kaya niyang gawing una ng katahimikan. At sa mismong hapon na iyon, sa gitna ng mainit na araw, ng tawanan at ng kantsawan, nagsimula ang kwento ng isang batang laging antukin. Maaga pa lang, nagkalat na ang ingay sa loob ng lumang paaralan ng barangay. Ang gusali ay gawa sa semento na may basag na bahagi. Halatang ilang dekada nang nakatayo. Ang bubong na yero ay nag-iingay sa bawat patak ng ulan. At ang mga bintana ay jealousy na tila bungi-bungi na. Kaya't ang hangin mula sa labas ay pumapasok ng walang pasabi. Ang sahig ay sementadong may mga guhit ng sapatos at patak ng putik mula sa mga batang kararating lang. Sa dingding,
May nakadikit naman nila paper na may sulat kamay na multiplication table. Poster ng pambansang bayani at gawa ng mga bata na guhit Crayola. Ang amoy ng chalk ay nakahalo sa singaw ng araw. At ang tunog ng tsinelas ng mga bata ay sabay-sabay na umaalingaw-ngaw habang naguunahan sa kani-kanilang upuan. Sa pinakadulong hilera, nakaupo si Tonton. Nakaluwang ang kwelyo ng kanyang lumang uniforme. Ang kanyang backpack ay luma at may mga tahi ng sinulid na iba ang kulay. Ang buhok niya ay gusot, parang laging bagong gising. At ang mga mata niya ay laging namumungay. Ang mga siko niya ay nakapatong sa mesa at ang kanyang ulo ay nakasandal sa braso. Sa labas ng bintana, makikita ang puno ng akasya. Maririnig ang marahang kaluskos ng mga dahon sa bawat pag-ihip ng hangin. At habang pinapanood ang puno at pinapakinggan ang hangin, mas lalo siyang inaantok. Pumasok ang guro, si Ma'am Rivera. Payat, nakasalamin, at may mahabang buhok na nakapusod. May dalang malaking piraso ng chalk at isang maliit na basahan na lagi niyang bitbit. Okay class, magsiupo na at maaaring buksan ang inyong libro sa pahina 53. Sabi niya habang sinusulat sa blackboard ang salitang fractions. Ang chalk ay kumiskis sa pisara. Lumilikha ng parehong matinis at magaspang na tunog. Sa karamihan ng estudyante, ito ay minsan masakit sa tenga. Pero para kay Tonton, ito'y parang hele na lalo siyang hinihila papunta sa antok. Sa loob ng ilang minuto, dahan-dahan nang bumagsak ang kanyang ulo sa braso. Ang talukap ng mata niya ay bumigat. At kahit anong pilit niyang bumangon, ang katawan niya ay sumusuko. Napapikit siya at unti-unti nagsimula siyang managinip ng gising. Sa kanyang isip, ang chalk ni Ma'am Rivera ay hindi naguhit sa pisara. Ito'y naging isang ilaw na bumabalot sa klase. At ang bawat estudyante ay parang bituin na umiikot sa kanya. Ngumiti siya habang nakapikit. Kahit nasa labas, halata ang kanyang mahinang hilik. "Tonton!" sigaw ni Ma'am Rivera. Sabay hampas ng chalk sa mesa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Nagising si Tonton na parang nabuhusan ng tubig. Naalimpungatan siya at mabilis na tumayo. "Present po!" Naghalakhaka ng buong klase. "Wala namang attendance eh," sigaw ng kaklase niyang si Junjun. Sabay turo kay Tonton. "Baka mamaya magising ka na lang, graduation na." Tawang-tawa ang mga bata. Ang iba ay nagtakip pa ng bibig habang nagpipigil ng hagikik. Kahit si Ma'am Rivera ay napailing, pinigilan ng ngiti. "Umupo ka na, Tonton, at pakiusap. Makinig ka naman kahit minsan." Umupong muli si Tonton. Pero hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ngiti na puno ng hiya habang natatawa rin sa sarili. Pinagmasdan niya ang kanyang braso na may marka ng pisngi mula sa kanyang pagkakaiglip. Sa isip niya, wala ata akong ibang kayang gawin kundi matulog. Kung may contest para dito, sigurado makakakuha ako ng gold. Habang nagdidiskusyon si Ma'am Rivera tungkol sa fractions, muli na namang bumigat ang mga mata ni Tonton. Ang mga numero sa pisara ay nagmistulang mga bula na lumulutang-lutang. Iniisip niya, kung meron lang sanang oras ng pagtulog sa klase, isa sa umaga, isa sa hapon. Hindi nagtagal, tulog na naman siya. Ngayon, nakatukod ang noo sa mesa. Sa puntong ito, naisipan ng kaklase niyang si Junjun na biruin siya. Habang hindi nakatingin ang guro, kinuha niya ang ballpen at mula sa ilalim ng mesa ni Tonton, dahan-dahan niyang iginuhit ang sungay at bigote sa mukha nito. Nagulat ang buong klase sa tapang ng kalokohan. Pero imbis na magalit, mas lumakas pa ang tawanan. Pagmulat ni Tonton, nakita niya ang sariling refleksyon sa basag na takip ng pencil case. Nakita niya ang guhit ng bigote at sungay.
Tumawa siya ng mahina at nagsabing, "Ayos lang, at least, pogi na ako ngayon." Tumawa rin ang mga kaklase. Hindi lamang dahil pinagtatawanan siya, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtanggap sa ginawang biro sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, may kaunting lungkot. Nakikita niya kung paanong siya ay naiiba. Kung paanong laging biro ang tingin sa kanya. Ngunit imbis na galit, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang katauhan. Ganito na ata talaga ako, Boy Antukin. Sa labas ng bintana, patuloy ang paggalaw ng mga dahon ng akasya. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga ito. At ang sinag ay dumadampi sa mukha ni Tonton. At habang muli na naman siyang dinadalaw ng antok, hindi niya alam na ito din ang magbabago ng kanyang buhay. Hapon na, at pauwi na si Tonton mula sa eskwela. Bitbit ang kanyang backpack na halos masira na ang strap, naglakad siya sa makipot na kalsada ng barangay. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, at ang langit ay pinipintahan ng kahel at lila. Ang mga bata isa-isa nang nag-uuwian. Patuloy din ang pagdaan ng mga tricycle na naghahatid ng mga estudyante sa kanilang tahanan. Isa-isa din nilang nilalagpasan sa daan si Tonton, na marahang naglalakad sa gilid ng kalsada. Kahit patapos na ang kanyang araw, nanatiling pareho ang bigat ng kanyang mga hakbang. Tulad pa rin ang hakbang ng isang batang pilit ginigising sa madaling araw. Halos bawat bahay ay nagsisimula na magluto ng hapunan. Sa kanyang pagdaan sa mga ito, sumasalubong ang amoy ng mga ginigisang bawang, mga isdang piniprito, at halimuyak ng may init na sabaw. Si Tonton, gaya ng lagi, ay mabagal ang lakad. Ang kanyang mga mata ay mabigat pa rin mula sa mga tulog na ninakaw niya sa klase. At bawat hakbang niya ay parang laban. Napahikab siya ng malalim. Halos mabitawan ang backpack. Kung pwede lang, dito na ako matulog sa gitna ng kalsada. Isip niya habang dumadaan sa isang madilim na eskinita na tila hindi na kayang labanan ng antok kahit hindi pa tuluyang lumulubog ang araw. Habang papalapit sa kanilang bahay, ramdam na agad ang tahimik na atmosfera. Walang ingay ng telebisyon, walang halakhakan. Tanging huni lang ng mga ibon at kaluskos ng dahon sa mga puno. Ang kanilang bahay ay gawa sa kahoy at pawid. May sementadong sahig at may 2 kwarto lamang. Sa harap ay may kaunting halaman at isang pahabang kahoy na bangkito. Binuksan ni Tonton ang pinto at agad bumungad ang kakaibang pakiramdam mula sa loob. May kadiliman. May kaunting bigat ang hangin at tila mas mabagal lumandar ang oras dito. Naroon ang kanyang ina, nakahiga sa manipis na banig na nakalatag sa sahig. Maputla ang mukha nito, marupok ang katawan at nakatakip ng kumot kahit mainit ang panahon. Sa tabi niya, may basong tubig at ilang pirasong gamot na nakahanay. Agad lumapit si Tonton. Ibinaba ang kanyang bag at marahang inayos ang unan ng kanyang ina. Hinaplos niya ang noo nito, pinunasan ng pawis gamit ang maliit na bimpo at tiniyak na may tubig na malapit. Sa mahinang tinig, bumulong ang kanyang ina habang nakapikit. "Salamat, anak." Ngumiti si Tonton kahit bakas ang pagod. "Wala yun, ma. Akong bahala sa'yo." Kahit pagod na mula sa eskwela, hindi niya inuna ang sarili. Sinigurado muna niyang uminom ng gamot ang kanyang ina. Tinakpan ng kumot at pinaypayan gamit ang piraso ng karton. Ang kanyang maliit na katawan ay parang maagang pinipiga ng responsibilidad. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi. Ang ibang kabataan sa barangay ay nag-uuwian pa lamang mula sa paglalaro sa plaza. Ngunit si Tonton
ay nanatili lamang sa kanilang bahay. Gising, nakaabang sa tabi ng banig. Dala ang lamparang maliit, inaalalayan ng kanyang ina tuwing inuubo ito. Paminsan-minsan, inaayos niya ang kumot, pinapainom ng tubig, at pinupunasan ng basang bimpo ang katawan nito. Habang patuloy ang kanyang pagbabantay, unti-unting sumilip ang liwanag ng madaling araw. Ang kanyang ina ay nakatulog na ng mas maayos. At doon pa lamang nakahinga si Tonton. Nakaupo siya sa sahig, pinikit ang mga mata, at halos mahulog agad sa pagod. Ngunit muli niya itong nilabanan. Ngayon naman ay oras na ng paggawa ng kanyang mga takdang aralin. Mabuti na lang at kahit paano ay nasusundan pa rin niya ang kanilang mga leksyon. Sa kabila ng mabigat na antok, naging matalim ang kanyang isip at nagawa niya itong tapusin bago magsimula ang klase. Ito ang dahilan kung bakit siya laging antukin sa klase. Ang gabi, ang oras niya ng sakripisyo. At ang umaga ay oras ng kanyang laban. Ang paaralan at ang buong barangay ay walang alam. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na ito, malinaw ang kwento ng batang tinatawag nilang si Boy Antukin. Isang umaga sa paaralan. Mainit ang araw at ang sikat nito ay pumapasok sa malalaking bintana ng silid. Ang mga estudyante ay maingay. Ang iba ay naglalaro sa ilalim ng mesa. Ang iba naman ay nagsusulat at gumuguhit sa kanilang mga notebook. Sa harap, si Ma'am Rivera ay nakasuot ng simpleng blusang puti. Nakapusod ang buhok at hawak ang mahabang tsyok na parang espada laban sa ingay ng klase. Habang nagsusulat siya ng aralin sa blackboard, napalingon siya sa likuran. Doon, muli niyang nakita si Tonton, nakayuko. Ang noo ay nakapatong sa braso at ang kanyang mga mata ay pikit na pikit. Sa gilid ng kanyang bibig, may bakas pa ng konting natuyong laway at ang paghinga niya ay mabagal at mahina. Napailing si Ma'am Rivera at sa loob-loob niya ay bumuntong hininga. Ilang beses na niyang sinaway si Tonton. Ilang beses na niyang narinig ang kantsaw ng mga kaklase. Si Boy Antukin, laging tulog. Ngunit ngayong araw, imbis na agad magalit, may napansin siyang kakaiba. Lumapit siya ng dahan-dahan. At habang lumalapit, mas malinaw niyang nakita ang mukha ng bata. Maputla ito. At may malalim na eye bags na hindi pang karaniwan sa isang batang kasing edad ni Tonton. Ang kanyang uniforme ay malinis, ngunit luma at naninilaw na. At ang mga kamay niya may bakas ng pagod. Tila ba sanay sa gawaing bahay. Tumigil si Ma'am Rivera. Nakatayo sa tabi ng mesa ni Tonton. Hindi niya muna ginising. Sa halip, pinagmasdan niya muna ito ng tahimik. Ang ibang mag-aaral ay nagbubulungan na. Nag-aabang kung sisigawan na naman ng guro si Tonton. Ngunit sa gulat nila, walang dumating na palo o sigaw ng pangalan. Sa halip, ibinalik ni Ma'am Rivera ang tingin sa klase at ipinagpatuloy ang aralin na parang wala lang. Habang nagtuturo, hindi nawala sa kanyang isip ang nakita. Bakit kaya ganito ang batang ito? Hindi ba siya natutulog sa bahay? Dapat ko na sigurong kausapin ang mga magulang niya. Kinagabihan, dala ang kanyang bag at mga papel, umuwi na si Ma'am Rivera. Habang naglalakad, nadaanan niya ang eskinita papunta sa bahay ni na Tonton. Sandaling inisip niya kung ano ang kanyang gagawin. Baka wala na sa lugar kung bigla niya na lamang itong pupuntahan nang walang pasabi. Pero hindi rin siya mapakali. Hanggang sa nanaig ang kanyang pag-aalala para kay Tonton. Marahan siya naglakad patungo sa bahay ng mag-ina. Pagdating sa tapat nito, muli siyang huminto. Sinubukan niyang kumatok. Matapos ang ilang sandali, ay wala pa ring sumasagot. Kumatok siyang muli. Minuto na ang lumipas,
ngunit wala pa rin nagbubukas ng pinto. Sa tabi nito ay may bintana, walang kurtina. Sinubukang sumilip ni Ma'am Rivera. Sa loob ng bahay ni Tonton, sa liwanag ng lampara, nasilayan niya ang isang maliit na silid. Doon, sa isang banig, nakahiga ang isang babaeng payat, natatakpan ng kumot. At sa tabi nito, nakaupo si Tonton, nakatalikod dito sa kanya, gising, at matyagang pinapaypayan ang kanyang ina. Natigilan si Ma'am Rivera, para bang biglang lumiwanag sa kanya ang lahat. Ang batang inaakala ng lahat na tamad at walang interes, ay may pasan palang mabigat na responsibilidad. Isang lihim na hindi niya sinasabi kahit kanino. Sa sandaling iyon, nadama niya ang awa at respeto. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Hindi na misteryo kung bakit laging tulog si Tonton. At sa puso ni Ma'am Rivera, nagsimula ang isang bagong layunin. Ang alagaan at protektahan si Boy Antukin sa abot ng kanyang makakaya. Muli, isa na namang mainit na umaga sa paaralan. Ang mga electric fan sa sulok ng silid ay humuhuni ng malakas, ngunit tila nahihirapang labanan ng init ng araw na pumapasok sa bintana. Ang mga estudyante ay halatang inip na inip. Ang ilan ay nakatukod ang baba sa kamay. Ang iba naman, pilit naglilibang sa kanilang upuan at lamesa. Sa hulihang bahagi ng klase, gaya ng dati, nakayuko na si Tonton. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubuka, ngunit mabilis ding bumabagsak. Ang kanyang braso ay nakahalokip-kip sa mesa. Nakahalokip-kip, ibig sabihin na ay nakakrus sa mga braso. At bago pa man matapos ang unang oras ng leksyon, nakatulog na naman siya. Napansin ito ng mga kaklase at nagsimula na ang kantsaw. Si Boy Antukin na naman oh. Bulong ng isa, sabay turo. Tumawa ang ilan at may isa pang nagdagdag. Baka sa susunod, may dala na yang unan. Kung noon, mabilis na sanang nagalit si Ma'am Rivera. Papalo sa mesa o sisigaw ng pangalan ni Tonton. Ngunit ngayon, imbis na pagalitan, lumingon siya sa buong klase at matalim na tumingin. Okay class, mariin niyang sabi. Kung may oras pa kayo kakatawa kaysa makinig, baka kayo na lang magturo dito sa harap. Tahimik agad ang silid. Ang mga estudyante ay nagkatinginan at unti-unting bumalik sa kanilang mga notebook. Si Tonton, walang kamalay-malay, nanatiling tulog, nakangangapa ng kaunti. Habang nagtuturo, si Ma'am Rivera ay palihim na tumitingin kay Tonton. May lambing sa kanyang mga mata, may awa. Ngunit higit sa lahat, may respeto. Hayaan mo siya, bulong niya sa sarili. Alam ko na ang laban na hindi nakikita ng iba. Bibigyan ko na lamang siya ng mga espesyal na notes para makahabol pa rin siya sa mga aralin. Sa mga sumunod na araw, mas lalo ito naging kapansin-pansin. Kapag tinutukso si Tonton ng mga kaklase, si Ma'am Rivera ang unang nagtatanggol. Kapag nahuhuli siya sa pagsusulit dahil sa antok, binibigyan siya ng dagdag na oras, palihim, na walang ibang nakakaalam. At kapag dumidilim ang kanyang mga mata sa gitna ng leksyon, hindi na siya pinapagalitan. Sa halip, pinapayagan siya magpahinga ng saglit, hanggang kaya na niyang magising muli. Ngunit hindi niya kailanman ipinahayag sa klase ang natuklasan niya tungkol kay Tonton. Hindi niya sinabi na ang bata ay nagbabantay sa kanyang inang may sakit gabi-gabi. Pinili niyang itago ang lihim. Baka makadagdag lamang ito sa pangungutya kay Tonton. O marahil ay hindi niya ito sikreto, kaya't wala siya sa lugar ibahagi ito. At isa pa, walang nakakaalam sa patagong pagpunta niya sa bahay ng isa sa kanyang mga estudyante, kahit si Tonton. Para naman kay Tonton, walang kaalam-alam sa ginagawa ng guro. Tila ba nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na siya ganoon kahigpit na pinapagalitan, at hindi na siya ganoon lantaran na tinutukso.
At kahit hindi niya lubos maintindihan, sa kanyang puso ay naramdaman niya na may isang taong hindi bumitaw. Isang taong handang magtanggol sa kanya kahit hindi niya hinihingi. Nagsimula ang araw sa isang karaniwang ambon. Pero binalita na sa telebisyon na ito ay magiging malakas na bagyo sa paglipas ng araw. Maaga pa lamang ay may nag-ikot na sa kanilang barangay upang ipakalat ang anunsyo na suspendido ang klase. May iilang taong naglalakad sa buong barangay at isa-isang binabalita ang suspensyon. "Walang pasok ngayong araw," sigaw nito habang naglalakad. Ngunit dahil si Tonton ay karaniwang tulog, hindi niya narinig ang anunsyo. Pagkagising nito, nag-ayos pa rin ito papuntang eskwela na parang karaniwang araw. Napansin niya ang ambon sa labas. Pero sa isip niya, mahina lamang ito, kaya malabong walang pasok. Kinuha na lamang niya ang kanilang lumang payong. May ilang butas ito, pero tinakpan na ng makapal na tape. Naglakad siya sa kanyang karaniwang ruta patungong eskwela. Napansin niyang halos walang ibang tao sa labas. Bumabagsak-bagsak pa ang kanyang mga mata at mabilis na ipinagsawalang bahala ito. Matapos ang mahabang paglalakad, narating niya ang kanilang silid-aralan. Walang ibang estudyante kahit isa. Sa isip niya, baka napaaga lang ang pasok niya. "Uy, mukhang makakaiglip muna ako bago magsimula ang klase," bulong niya sa sarili. Pag-upo niya sa kanyang takdang pwesto, agad niyang isinandal ang ulo sa kanyang braso at yumuko sa lamesa. Maya-maya pa, malalim na agad ang tulog nito. Lumipas ang 1, 2, hanggang 3 oras. Walang nanggising sa kanya kaya nagpatuloy-tuloy ang tulog nito. Lalo't ang pahingang ito ang kailangan ng kanyang katawan. Sa kanyang paggising, agad na bumungad sa kanya ang napakalakas na ulan. Bahagya siyang nataranta. Kaya siguro wala ang mga kaklase ko, may bagyo. Tulog na naman siguro ko kaya hindi ko narinig ang balita. Napagtanto niya habang sinisisi ang sarili. Tinanggap niya na lamang ito. At least nakatulog ako. Pampalubag loob niya sa sarili. Pagdating niya sa labas, halos tangayin siya ng hangin. Ang payong na kanyang dala ay mabilis na bumaloktot. At ang daan ay nagsisimula ng lumubog sa tubig. Sa kabila nito, sinikap niyang maglakad pauwi. Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang isang matandang babae na nakatayo mula sa bintana ng bahay nito. Nakatanaw ito sa tindahan sa tapat, tila may kailangan. Dahan-dahan naman siyang pinuntahan ni Tonton, handang magbigay ng tulong bago makauwi. "Tonton, apo, bakit nasa labas ka? May malakas na bagyo ngayon at maagang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase." Bati ng lola kay Tonton. "Nakatulugan ko po siguro, lola," naihiyang sagot nito. "May kailangan po ba kayo sa tindahan? Hayaan yung ako na po ang kumuha." "Oo sana, apo. Wala kasi akong pangtanghalian. Plano ko sanang bumili sa tindahan, kaso inabot na ako ng malakas na ulan. Hindi na ata kakayanin ng katawan kong suungin ng bagyo. Maaari mo ba akong ibili ng paborito ko? Mag-iingat ka, ha?" Sagot naman ni lola. Agad naman itong sinunod ni Tonton. Marahang tinawid ng kalsada na may rumaragasang tubig na abot pa lamang. Bitbit ang kanyang tumabinging payong, sinalubong niya ang malakas na hangin. Kung tutuusin, ay ilang hakbang lamang ang pagitan ng dalawang bahay na may manipis na kalsada. Ngunit para itong naging sariling paglalakbay dahil sa bagyo. Nang maabot ni Tonton ang tindahan, mabilis itong kumatok, malakas, upang marinig sa kabila ng ingay ng ulan. "O Tonton, bumabagyo ah. Anong ginagawa mo dito?" Pati ng tindera. "Galing po akong eskwela at nakita ko si Lola Gloria. Kailangan daw po niya yung karaniwan niyang binibili." Mabilis na sagot naman ni Tonton. "O siya ito. Sabihin mo kay Lola bukas na ang bayad. Mag-ingat ka, Tonton." Habili ng tindera.
Walang pag-aalinlangan namang naglakad si Tonton pabalik kay Lola. Laking pasasalamat nito nang iniabot niya ang pagkain. Pagkatapos nito ay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad pauwi. Pagkalipas ng ilang kanto, may nakasalubong siyang bata. Halos kasing edad niya lamang. Nakasilong ito sa isang lumang waiting shed. Umiiyak. "Kuya, pinapakuha po ako ng gamot para kay tatay. Wala kasi sila mama. At kailangan na kasi ito ni tatay. Kaya agad akong bumili. Kaso inabutan na ako ng malakas na ulan. Natatakot akong sumulong dito. Wala pa naman akong payong." Iyak nito kay Tonton. "Halika, hatid na kita sa inyo. Ito, may dala akong payong." Lambing niya sa bata. Agad silang tumakbo patungo sa malakas na ulan habang itinatapat ni Tonton ang payong sa bata. Dahil sa kondisyon nito, pang isang tao lang ang kaya nitong takpan. Habang patuloy silang tumatakbo, lalong nababalot ng tubig ulan si Tonton. Pagkalagpas ng ilang kanto, narating din nila ang bahay ng bata. Agad naman itong pumasok at nagpasalamat kay Tonton. Habang si Tonton nakatayo sa kanilang tapat, basang-basa. Ngunit sa kabila nito, kasama ng malalalim niyang mga mata, may naiwang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos bumalik sa kanyang ruta, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad pauwi. Sa kanyang daan, may iilan pa siyang nakasalubong. Tulad ni Lola at ng bata, tinulungan din ni Tonton ang bawat isa sa mga ito. Isang aso na halos tangayin ng baha na agad niyang isinilong at iniakyat sa mataas na lugar. Isang kapitbahay na kailangan ng tulong at iba pa. Lahat sila tinulungan ni Tonton. Tahimik, walang reklamo. Kahit ang katawan niya ay halos bumigay na sa pagod at antok. Sa bawat mabigat na hakbang, iniisip niya lamang, "Kaya pa, bawi na lang ng tulog mamaya." Lumipas ang oras. Unti-unti nang bumababa ang araw. Ang ulan ay patuloy pang lumalakas. Sa kanilang bahay, ang kanyang ina ay nagising. Kanina pa ito naghihintay, ngunit hindi pa rin nakakauwi si Tonton. Sigurado siyang wala na ito sa paaralan. At dapat ay kanina pa ito nakabalik. Sa labis na pag-aalala, pinilit niyang lumabas. Basang-basa sa ulan at naghanap ng tulong. Iika-ika siya naglakad sa gitna ng ulan. Ang nag-iisa nilang payong ay nakay Tonton. Sinubukan niyang kumatok sa mga katabing bahay. Marahil ay dahil sa ingay ng ulan, ngunit walang sumasagot sa mga ito. Sinubukan niya pang maglakad patungo sa pangunahing kalsada. Inipon niya ang kanyang lakas at sa isang malakas na hiyaw, "Si Tonton, ang anak ko, hindi pa siya umuwi." Ilang sandali pa, nagsimulang may sumilip sa kanilang mga bintana. Hanggang sa may isang lumabas patungo sa kanya. Doon niya naikwento, umiiyak. Ang nawawala niyang anak, ang kanyang karamdaman, at kung paanong si Tonton ang nag-aalaga sa kanya gabi-gabi. Unti-unting dumami ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga kapitbahay ay nabigla, natahimik, at dahan-dahang nagsimulang magtulungan. "Naku, antukin pa naman si Tonton. Baka bigla siya nakatulog at napahamak." Pag-aalala ni Aling Bebang. Ang isa sa kanila ay nagkwento kung paanong tinulungan siya ni Tonton kanina lamang. Nagulat naman ang iba pa sa kanila nang malaman ito. Di umano'y tinulungan rin sila ni Tonton ngayong araw sa kalagitnaan ng bagyo. Akala ng bawat isa sa kanila ay sila lamang ang tinulungan nito at dumiretso na pauwi pagkatapos. "Hanapin natin siya," sigaw ng ilan. At sa kabila ng bagyo, sabay-sabay nilang hinahanap si Boy Antukin. Sa dami ng gustong tumulong, nakabuo sila ng linya ng tao na susuyod sa bawat kanto ng barangay. Kumuha sila ng mga flashlight, mga payong at kapote, pati mga lubid, at sinimula ng paghahanap. Matapos ang ilang oras, natagpuan nila si Tonton, nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Basang-basa, puno ng palto sa mga paa.
May mga maliliit na sugat sa kanyang mga braso at binti. Nakahandusay ang bag sa tabi niya. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng hirap, mahimbing siyang natutulog. Parang bata pa ring payapa sa panaginip. Walang naglakas loob na gisingin siya. Sa halip, maingat siyang binuhat ng mga kapitbahay at dinala pa uwi. Kung saan siya ay inilatag sa kanyang banig, may kumot at may kasamang dasal mula sa buong barangay. Kinabukasan, matapos ang magdamagang bagyo, unti-unting bumukas ang langit. Ang mga ulap ay nagkahiwa-hiwalay at ang araw ay muling sumilip. Tila ba muling humihinga ang buong barangay. Ang mga kalsada ay puno ng mga dahon at sanga ng mga punong natumba. Ang ilang bubong ay natuklap. Maging ang mga alulod ay puno ng dahon at tubig ulan. Sa kabila ng pinsala, ramdam ang kaginhawaan na nakaligtas sila sa bagyo. Walang kahit sino ang napahamak sa lumipas na kalamidad. Marahil ay dahil sa katapangan ni Boy Antukin. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, mahimbing pa rin ang tulog ni Tonton. Nakatakip siya ng kumot hanggang leeg. At sa kanyang gilid ay nakapatong ang kanyang lumang backpack na tila hindi niya kayang iwan. Mahina ang paghinga niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, payapa ang kanyang muka. Walang bigat ng puyat. Walang pag-aalala sa bawat pagsapit ng gabi. Ngunit nang dumilat siya at mapagtantong tanghali na, bigla siyang napatayo. Halos mapatid ang sarili habang nagmamadaling lumapit sa banig ng kanyang ina. "Si nanay!" bulong niya. Halos mabasag ang dibdib sa kaba. "Natulog ako buong gabi. Hindi ko siya nabantayan." Ngunit imbis na makitang nahihirapan, bumungad sa kanya ang isang tanawin na halos hindi niya mapaniwalaan. Ang kanyang ina ay nakahiga pa rin, ngunit maaliwala sa muka. May mga kapitbahay na nanay sa paligid. Ang ilan ay nag-aayos ng kumot. Ang iba ay nagluluto sa maliit na kalan sa kusina. Sa tabi ng papag ay may mesa na puno ng pagkain. Mainit na lugaw, tinapay, prutas, at malinis na tubig. Nakahanay rin ng mga gamot na maingat na tinimpla ng isang kapitbahay na marunong sa pag-aalaga. Napatingin si Tonton sa kanyang ina. Nabahagyang ngumiti at sinabing, "Anak, huwag ka nang mag-alala. Hindi na tayo nag-iisa." Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang lahat. Parang isang panaginip ang kanyang nakikita. Lumabas siya ng bahay at doon niya lalo pang nakita ang pagbabago. Sa kalsada, may mga kapitbahay na naglilinis ng mga natumbang sanga. At sa tuwing mapapadaan siya, may ngiti at pagtango silang ibinibigay. Ang mga bata na dati ay nanunukso ay ngayon ay kumakaway at sabay-sabay na bumabati. "Uy, Tonton!" Hindi na Boy Antukin na may halakhak, kundi Tonton na may respeto. Sa paaralan naman, habang naglalakad papasok, ramdam niya ang kakaibang katahimikan. Ang kanyang mga kaklase ay hindi na nagtatawanan sa tuwing pumipikit siya. Sa halip, may ilang pang sumasabay sa kanyang paglalakad. Sinasadya siyang samahan. At pagdating niya sa silid, si Ma'am Rivera ay nakangiti, walang salita. Ngunit malinaw ang sinasabi ng kanyang tingin. "Alam ko na ang lahat at kakampi mo ako." Habang lumilipas ang araw, hindi mawala ang pagtataka ni Tonton. Bakit biglang nagbago ang lahat? Bakit ngayon parang magaan ang bawat takbang? Ngunit sa kanyang puso, unti-unti na niyang nararamdaman. Ito ang gantimpala ng sakripisyong hindi niya kailanman ipinagmalaki. Lumipas ang ilang araw matapos ang bagyo. At unti-unti nang bumalik ang buhay sa barangay. Ang mga bubong ay inayos na magkakapit-bahay na nagtutulungan. Ang mga batang nagtatakbuhan sa kalsada ay bumalik sa paglalaro ng luksong tinik at holen. Ang mga tindahan ay muling bumukas, puno ng tawanan at usapan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isa ang pinaka nagbago.
ang buhay ni Tonton. Sa kanilang bahay, hindi na siya mag-isa sa pagbabantay. Gabi-gabi, may dumadalaw na kapitbahay para magdala ng pagkain o kaya ay tumulong magbigay ng gamot sa kanyang ina. Ang ilan ay nag-aalok ng gatas. Ang iba naman ay nagdadala ng gulay o prutas mula sa bakuran nila. Sa bawat paglipas ng gabi, tila buong barangay ang naging bantay ni Aling Nena. At dahil dito, sa unang pagkakataon, nakatulog si Tonton ng mahimbing, buong gabi. Walang puyat, walang gumagambala. At pagdating ng umaga, gumigising siya ng may lakas, may sigla, at may ngiti sa kanyang labi. Sa paaralan, kapansin-pansin ang pagbabago. Hindi na siya nakatungo at tulog sa mesa. Ngayon, madalas na siya nagtataas ng kamay, sumasagot sa tanong ni Ma'am Rivera. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging mapungay at antukin, ay maliwanag na parang araw. Ang kanyang mga kaklase ay napapatingin. Nagugulat na ang batang laging tinutukso ay isa palang matalino at masipag na mag-aaral. May mga pagkakataong siya pa ang tumutulong sa mga kaklase na mahina sa aralin. Marahang nagtuturo ng fractions at pagbasa ng kasaysayan. Si Boy antukin dati. Ngayon si Tonton na ang pinakamasipag sa klase. Bulong ng ilan, sabay ngiti. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang humahanga. Hindi lang sa kanyang talino, kundi sa kanyang tapang at kabutihang loob. Sa hapon, kapag siya'y umuwi, hindi na siya naglalakad mag-isa. Ang ilan sa kanyang mga kaklase ay kusang sumasabay. Dala ang kanya-kanyang kwento. At pagdating nila sa bahay nila Tonton, makikita nilang may mga nanay at tatay na abala sa loob. Nagluluto, nag-aalaga, naglilinis. Sa halip na mahiya, si Tonton ay napapangiti. Dahil ramdam niya na hindi na siya nag-iisa. Lumipas pa ang mga linggo at mas lalo pang gumaan ang kanilang buhay. Ang kanyang ina ay unti-unti nang nakakabawi ng lakas dahil sa patuloy na tulong ng komunidad. At si Tonton, mula sa batang laging tinudukso, ngayon ay naging simbolo ng sakripisyo at inspirasyon sa buong barangay. Sa likod ng bawat katawang pagod ay may kwento ng sakripisyong hindi nakikita. Si Tonton, na tinawag na tamad at walang sigla, ay isang batang araw-araw na pinipilit magpuyat, alang-alang sa kanyang ina. At nang sa wakas ay mabunyag ang kanyang pinapasan, natutunan ng buong barangay na ang bigat na pinapasan ng isa ay madaling gagaan kung bubuhat ang lahat. Ang pagtutulungan ay hindi lamang nagpapagaan ng buhay. Ito ang bumubuo ng tunay na komunidad. Sa pagkakaisa, natagpuan ni Tonton hindi lamang pahinga, kundi pag-asa at bagong sigla.